Shabbat Shalom! Good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay araw ng Sabado, February 6, 2021. At isa naman pong araw ng pagpapala ang sa atin dahil ang salita ng Diyos ay nagsisilbing pagpapala po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Weekend na naman at ikapitong araw ito ng isang linggo. Ngunit araw-araw po, binibiyayaan tayo ng kanyang mga salita. Maraming salamat po. Bago po ako maganyayang samahan ako sa panalangin, nais ko munang i-encourage kayo to share this broadcast to your Facebook friends upang ang lahat ng tinatanggap ninyong espiritual na biyaya ng Diyos ay matanggap din ng inyong mga kaibigan, pamilya, ang inyong pong mga katrabaho at mga kaopisina. At lahat po ng ito ay nasa YouTube din po. So follow us in YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung kayo po ay makapasok po sa ating YouTube channel, please subscribe and press the notification bell upang ang lahat ng future video uploads natin ay ma-notify po kayo. At ang ating topic, napakaganda, no? Positive prayer produces strong relationships. Yan po. Diyan po iikot ang ating pag-uusapan sa susunod na 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo. Samahan po si Pastor Rene Alog sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, Sabado uli at ito ang kapitong araw ng isang linggo. Alam namin na meron kang mabuting bagay na inihanda para sa amin. Na ang langit ay bukas para sa amin. Ang pagbuhos ng masaganang biyaya ay sa amin. Sa aming pagtanggap ng inyong banal na salita, ang aming puso po ay muling naghihintay ng inyong kapahayagan, ng inyong pangungusap, dahil araw-araw po tinatanggap namin ang pangungusap ng inyong salita. Dalayan ko po na dumaloy ito sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng taong konektado sa amin, ay mapagpala din katulad ng pagpapalang tinatanggap namin sa araw-araw. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ang ating topic nga po ay positive prayer produces strong relationships. Ano nga bang ibig sabihin nito? Na ang positibong pananalangin ay nakakabuo ng isang matatag na pakikipagrelasyon. Ano mang uri ng relasyon? Una, relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, relasyon natin sa ating pamilya. Kung ikaw ay mister o misis, ang relasyon mo sa iyong esposo-esposa. Sa relasyon natin sa ating mga anak o mga kapatid. Sa relasyon natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, mga relasyon natin sa ating mga katrabaho at mga kaopisina. Para maging matatag po ang lahat ng uri ng relasyon, kinakailangan po, alam niyo ang magpo-produce niyan ay ang positibong pananalangin. At nais kong iugnay ngayon, mga minamahal, ang ating key passage na hango mula sa Philippians chapter 1, verses 9 to 11 in the New Standard Version Bible. Let us read.
And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Philippians 1, 9 to 11. Ito po ay hango mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. At ang sabi niya, ito ang aking panalangin. Ano daw ang panalangin ni Apostol Pablo? That your love may abound more and more. Nang iyong pag-ibig ay mag-umapaw ng mag-umapaw sa pamamagitan ng ating karunungan at lalim ng unawa upang tayo ay may kakayanan na tuklasin, alamin kung ano ang best, ano ba ang pure, ano ang blameless, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, na mapuno tayo ng bunga ng katuwiran na nanggagaling lamang sa Panginoong Hesukristo, sa kalwalhatian at papuri sa Diyos. Napakaganda po ano. Si Apostol Pablo didn't just pray for people in his life. He prayed for them with joy. Yan po ang nararapat. Pinakita po sa atin ng ehemplo ni Apostol Pablo na hindi lang basta siya nananalangin para sa mga taong konektado sa kanyang buhay, bagkus nananalangin siya na may kasamang kagalakan. Alam niyo ho, pag mahalaga po, pag pinapahalagahan natin ang pananalangin sa ibang tao, sa buhay ng ibang tao, mga minamahal, meron tayong kagalakan dapat. Kapag tayo ay nananalangin, hindi po burden, but we pray for these people. We pray for our loved ones. We pray for our friends with joy. Sapagkat the joy of the Lord is our strength, di po ba? Kaya iba, madaling mapagod manalangin sapagkat wala naman silang actually, in the first place, wala silang kagalakan na manalangin. Pero pag punong-puno po tayo ng kagalakan na manalangin, napakarami pong pwede nating may panalangin na mga bagay-bagay para sa ibang tao, para sa sitwasyon ng ating pamilya, para sa kalagayan ng ating mga simbahan at ng ating bayan. There are probably things in other people's lives that you'd like to change. Di po ba? Opo, marami po tayong gustong mabago sa buhay ng ibang tao. We don't want to change ourselves. You want them to change. We always want to change other people, but we cannot. Di po ba? Gustong-gusto nating mabago ang buhay ng ibang tao na akala natin tayo ay may kakayanang baguhin ang buhay ng ibang tao, pero hindi po natin kaya. Ang tanging magagawa lamang po natin sa isang tao para magbago ay ipanalangin. Kahit ilang sermon yan, kahit ilang galit yan, kahit ilang mga pangangaral ang ating bitawan, pag hindi natin hinaluan ng panalangin ang ating gustong mabago sa isang tao, masasabi ko pong wala pong nararating yung ating gustong mangyari. Kaya lahat po ng ating gagawin, let us pray with joy, may kasamang kagalakan ng ating pananalangin para ang ibang tao ay mag-effect yung kanilang change, yung change na gusto nating
mabago sa kanila. Amen? We cannot change other people, but you can, however, pray and let God do His work in other people. Yan lang po ang pwede natin gawin. To pray and let God do His work in other people. Ang ipanalangin sila at hayaan ng Diyos na gawin niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang trabaho sa buhay ng mga tao. Positive praying is more effective than positive thinking. Ayon nga po sa kasabihan, mas maganda po yung positibong pananalangin kaysa yung positibong pag-iisip. Sa tingin ko, magbabago yung tao na yan. Huwag mo lang isipin, panalangin mo. At pag ipinanalangin natin ang isang tao ay magbago, at ipinanalangin natin ito na may kagalakan sa ating puso, si Lord po ang gagalaw. Kaya nga, positive praying is more effective than positive thinking. All the positive thinking in the world is not going to change your spouse, not going to change your child or children or friends, or even your situation. Hindi pwedeng inisip mo lang, isipin ko, magbabago din yan balang araw. Ini-expect ko, magbabago din ang aking asawa balang araw, ang aking anak o mga anak balang araw, ang aking kaibigan o ang aking mga sitwasyon balang araw. Hindi po sapat yun. Ipanalangin mo po sila. At hindi lamang pairalin ng positive thinking, kundi positive praying. Because positive thinking can change you, but it won't change somebody else. Ano po ang pwedeng magbago sa iba? Positive prayer can make a difference in someone else. Yan po ang mahalaga. Ang pananalangin para sa ibang tao ay mangyayari lamang pag may kagalakan tayo at nanalangin tayo para sa ibang tao. Sigurado ko po, sa grasya ng Panginoon ay meron pong pagbabago na magaganap ayon po sa nasusulat. Di po ba? And so, what is the quickest way to change a bad relationship to a good one? That's a wonderful question, di po ba? Ano po ba ang pinakamabilis na paraan upang baguhin ang isang masamang relasyon na maging magandang relasyon? Ano po ang payo ko dyan? Start praying for the other person. Ikaw ba ay misis? Gusto mong mabago si mister? Hindi kaya niyan ng pakikipag-away, argumento, diskusyon. Panalangin mo siya. Ikaw ba'y, baliktarin naman natin, baka puro misis na lang ang nananalangin sa mister. Ikaw ba'y mister na gusto mong magbago si misis? Marami na kayong argumento at diskusyon, pero wala pong nangyaring pagbabago sapagkat kulang ng tamang sangkap. Ang tamang sangkap na nawawala ay ang pananalangin sa ating esposo. Gusto bang magbago ang iyong mga anak? Hindi kaya ng puro sermon lang. Hindi kaya ng puro galit lang. Dapat ibabad natin sa panalangin. Ganun din, lahat po. The quickest way to change a bad relationship to a good one is to start praying for the other person. It will change you. It can change the person or the other person also. Kapag nagsimula na tayong nanalangin para sa ibang tao, mababago tayo at mababago din yung ibang taong ipinapanalangin natin. Marami akong kinausap na gusto nating mag-effect ang pagbabago sa buhay nila. Pero very minimal yung nagiging resulta. Hindi ko nakikita yung resultang gusto kong makita. Pero
Nung magsimula akong ipanalangin ang mga taong kinakausap ko, na sa pamagitan ng pakipag-usap, hindi ko masyado nakikita ang tinatawag na pagbabago. Pero nagsimula akong ipanalangin ang taong gusto kong baguhin ng Panginoon, saka lamang nagsisimulang baguhin sila ng Panginoon. It is not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Hindi po ayon sa ating lakas, hindi ayon sa ating karunungan, kagalingan, kalakasan. Ito'y nakasalalay lahat sa kakayanan ng Diyos na tayo po ay kanyang pakinggan at pagpalain. Amen? Ang sabi nga po ni Paul even told us to pray for others. Nung sabi niya, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Philippians 1:9-11 in the NIV Bible. Purihin ang Panginoon. So, tuloy natin ang ating pag-uusap. Sa pamagitan po ng mga verses na binasa natin, we can learn and pray for the people in our lives in 4 ways. Pwede natin ipanalangin. Matutunan nating ipanalangin ang mga tao na konektado sa buhay natin sa 4 na kaparaanan. Ano pa yung 4 na yan? Pray that they will grow in love. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay o ang mga taong ito na sila ay umusbong din ang tunay na pag-ibig sa kanilang mga buhay. At ang sabi nga, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. Yan po ang unang paraan para ang isang tao ay makaranas ng pagbabago. Ipanalangin natin na sila ay mag-grow, umunlad sa kanilang pag-ibig, pagmamahal. Ano po ang pangalawa? Pray that they will make wise choices. Ipanalangin na sila ay makapili ng mga tamang pagpili. So that, sabi nga ng verse na binasa natin, so that you may be able to discern what is best. So that you may be able to discern what is best. Pray that they will make wise choices. Alam niyo, ang tao po ay bombarded po tayo o napapaligiran po tayo ng mga pagkakataon na marami tayong desisyong ginagawa. Panalangin natin na magkaroon tayo ng wise choices, na hindi tayo mapahamak sa ating mga decision making, na hindi tayo magkamali sa ating mga decision making. Kaya sabi ni Pablo, so that you may be able to discern what is best. Yung word na discern is know. Gusto nating malaman kung ano ang best sa puso ng Panginoon. Ano po ang pangatlo? Pray that they will live with integrity. Banalangin natin na ang bawat taong gusto nating mabago ay mabuhay na may integridad sa kanilang mga sarili. Dahil ang panalangin po ni Apostol Pablo, and may be pure and blameless for the day of Christ. Ang panalangin pala dapat natin para sa ating kapwa-tao, mga mahal sa buhay, ipanalangin natin sila na sila'y maging dalisay, maging ganap sa araw ng pagdating ng Panginoon. Mahalaga po yan. Di lamang actually yung ipinapanalangin natin
ang maging pure and blameless for the day of Christ. Tayo din. Kasi siyempre, pag ipinapanalangin natin ito sa ibang tao, parang sinasabi natin, tayo gusto din natin yun. Ano po ang panghuli at pang-apat sa mga paraan? Pray that they will become like Jesus. Ipanalangin natin ng mga taong gusto nating magbago ay kanilang nasain na maging kawangis din ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya ni Apostol Pablo, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, pray this for yourself and anyone else in your life. And watch how God turns around the relationship that seemed hopeless or needed to be revived. Amen? Itong apat na ito ay maging basihan natin ng pananalangin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating simbahan, sa ating bayan. Amen? Ang panalangin na God turns around the relationship that seemed hopeless or needed to be revived. Praise the name of the Lord our God. So, i-declare po natin ngayon itong ating daily declaration. Sabihin natin, Heavenly Father, I pray for myself and anyone else in my life. And watch how you turn around the relationship that seemed hopeless or needed to be revived. Amen. One more time. Heavenly Father, I pray for myself and anyone else in my life, and watch how you turn around the relationship that seemed hopeless or needed to be revived. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos. Akin pong bigkasin ang mga huling panalangin bago po tayo magtapos. Tulungan mo kami, aming Diyos at aming Ama, na ang aming pananalangin ay hindi by might. Ang aming pananalangin ay ang pagkilala sa iyong dakilang kapangyarihan na ikaw lamang ang may kakayanan na baguhin ang buhay ng isang tao na gusto naming magbago. Pag kami natutong manalangin at iasa sa iyo ang lahat ng taong gusto naming mabago, at kapag ito'y inilapit namin sa iyo ng may kagalakan, kayo po ang may kapangyarihang baguhin ang buhay ng taong yan. At hindi lamang po yung aming ipinapanalangin ang magbabago, pati kami na nananalangin ay makakaranas din ng pagbabago. Pagpalain niyo po ang mga salitang tinanggap namin at maranasan nawa namin ang biyaya, ang pagbabago sa buhay. Dumaloy ito sa mga taong ipinapanalangin namin, mga mahal namin sa buhay, mga pamilya namin. Dumaloy din ang kagalingan sa mga sakit at karamdaman, probisyon sa mga pangangailangan, at kalakasan sa aming mga panghihina. Pagpalain mo ang araw na ito, aming pinagkakatiwala ang lahat sa iyong kamay lamang, sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Shabbat Shalom po, Sabado ngayon, at mamayang alauna ay magbabalik po ang inyong lingkod. Pastor Rene Alog po, nag-iiwan po ako ng biyaya, ng pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. God bless and Shalom.
When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. And you are faithful, faithful. Even if my world is shaken, you will always remain faithful, faithful, and nothing will separate me